Samantala, pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address na ang West Philippine Sea ay atin at hindi kathang-isip lamang. Ang buong detalye ihahatid po sa atin sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Yes, Ali, ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip dahil ito ay atin at mananatiling sa atin. Ito ang binagyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatatlong State of the Nation address ngayong araw na umani ng palakpakan at standing ovation mula sa audience. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Binigyan din na rin ng Pangulo na hindi matitinag ang Pilipinas sa posisyon nito sa ipinaglalabang teritoryo sa West Philippine Sea. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Pero ayon sa Pangulo, sa patuloy na hamon sa ating territorial sovereignty, mananatiling paiiralin ng gobyerno ang pagiging diplomatiko. Pakinggan natin muli ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. Tiniyak niya na ginagawa ng gobyerno ang lahat para hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinasamantala rin ng Pangulo ang pagkakataon para mapasalamatan ang sandatahang lakas, Coast Guard at mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa kanilang mga sakripisyo. Sa kanyang speech, binanggit din ni PBBM ang pagpapatuloy ng war on drugs ng gobyerno pero hindi kasama dyan ang pagpatay. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa higit 71,000 anti-illegal drug operations na sa 44 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska at higit 77,000 drug personalities ang nahuli. Kabilang na dyan ang ilang high-value targets, government employees at may iba pa ang uniform personnel at maging mga elected official. Sa larangan naman ng edukasyon, mahigpit ang bilin ni PBBM kay bagong Education Secretary Sani Angara na tiyakin na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ipinagutos din niya ang recalibration ng sistema ng edukasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The production of instructional materials, especially textbooks, which are up-to-date and error-free, must be ensured. The whole process, from approval of manuscript to procurement, all the way to distribution, will be cut short from its present 3 years to just 1 year. Tiniyak rin ng Pangulo na nakatutok ang gobyerno sa sektor ng kalusugan. Kabilang niyan ang ipinatatayong specialty hospital ng gobyerno para sa mga pasyente na may cancer. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pagbubukas ng 20 bagong urgent care and ambulatory service o buka center na layong ma-decongest ang mga pampublikong ospital. Binanggit din ng Pangulo ang pagtaas sa PhilHealth package para sa iba pang sakit kagaya ng sa cancer, stroke at iba pa. Prioridad din anya ng gobyerno ang pagpapataas ng vaccination coverage sa buong bansa. Balik sa inyo dyan, Ali. Maraming salamat, Mads Moratillo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.